Kamakailang inilantad ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste ang Department of Public Works and Highways o DPWH budget files para sa taong 2023 hanggang 2026 na nagkakahalaga ng higit sa 3.5 trillion pesos, kung saan itinuturing ito na isang mahalagang hakbang sa pagbubukas ng usapin sa transparency ng ahensya. Ayon pa kay Leviste, ang mga dokumentong ito ay opisyal na ibinigay ng DPWH sa pag-aproba ni Secretary Vince Dizon na hindi pa noon ganap na nainalalabas sa publiko. Dito hiniling ni Undersecretary Claire Castro na kumpirmahin kay Dizon ang integridad at pinagmulan ng mga datos bago ito tuluyang mapatunayan at mailabas. Ipinakita ni Leviste ang mga file mula sa opisina ng yumaong Undersecretary Maria Catalina Cabral sa Independent Commission for Infrastructure o ICI at sa Office of the Ombudsman na parehong nagpahayag na hindi pa nila ito nakikita bago ipakita sa kanila. Ang mga record ng DPWH ay nagpapakita na ang Bicol Gold Rock at GCI Construction na pagmamay-ari ng pamilyang Ibasco ay nakatatanggap ng mahigit sa 42.3 billion pesos na kontrata sa rehiyon ng Bicol at 4.6 billion pesos naman sa Batangas. Kaugnay nito, nananawagan si Leviste kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na magbitiw bilang chair ng House Committee on Public Accounts upang matiyak na walang magiging hadlang sa isinasagawang investigasyon. Ipinapakita ng mga file na ang Bicol Saro Party List ang nagpanukala ng 150 million peso na mga proyekto sa 2025 DPWH budget. Kabilang ang 2 proyektong kalsada sa Camarines Sur na may halagang tig 75 billion pesos. Sinabi pa ni Leviste na ang mga proyekto ng mga kumpanyang kaugnay ng pamilyang Ibasco ay kabilang sa listahan ng umano'y SENTI 2025 na umano'y tinuturing na mga pinaghihinalaang park funds o pre-ordered projects. Ang mga datos ay naglalahad na 401.3 billion pesos lamang ang tinuturing na allocable budget para sa mga district congressmen, habang mas malaki ang bahaging nasa kategoryang outside allocable. Dito lumalabas na hindi lahat ng proyekto sa isang distrito ay inisyatiba o direktang naaalokasyon ng district congressmen dahil malaki ang papel ng iba't ibang proponents sa pagbuo ng budget. Kasama rin sa mga dokumento ang pagtukoy sa DPWH-initiated at Congress-initiated projects na nilinaw na ang mga pondo para sa implementasyon ng mga proyekto at hindi para sa personal na pakinabang ng mga proponent. Naitatampok din sa mga file ang 213.8 billion pesos na unprogram appropriations na inilaan para sa mga tinaguriang priority projects noong 2023 at 2024. Samantala, kinumpirma na may mga kopya na rin na lumabas mula sa dating opisina ni Undersecretary Cabral na nagpapatibay sa lehitimong pinagmulan ng mga datos. Binigyan din ni Leviste na kayang kumpirmahin ng DPWH ang alokasyon ng bawat distrito at mambabatas na ani ay mahalaga upang matiyak ang pananagutan at kalinawan sa pamamahagi ng pondo. Sa kabuuan, ang pagsasapubliko ng mga DPWH budget files ay nagbubukas ng mas malawak na investigasyon sa mga kontrata, mga insertion sa budget at sa mga posibleng issue sa transparency sa pamamahala ng pambansang pondo. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.